Bye, Goy! Bye! Bye, Bugoy! What's up mga kausap? Another day, another episode here sa aking YouTube channel. And for today's video, naalala ko lang na this month, February, is exactly the month last year kung kailan ko binili itong aking DA17V na Suzuki Every na si Bugoy. After ko makita si Netoy at si Waton na nag-camping December of 2024 doon sa aming farm sa Bulusukan, nailab ako at sabi ko kay John, wait mo ako, bibili ako talaga ng DA17 ko, DA17V. February 2025 na-acquire ko nga ito si Bugoy, itong aking DA17V sa Ashia Japan Surplus sa Lubao, Pampanga. Maraming salamat sa Ashia Japan Surplus kasi mabilis din yung pag-process nila ng papers. Si Bugoy nung binigay sa akin yung papers ay nakapangalan na sa akin at naka-declare na rin kung anong kulay ang gusto ko para kay Bugoy. Sabi ko na lang gusto kong kulay talaga para kay Bugoy is yung the standard na silver. Ayun, nakuha natin si Bugoy. Lumabas after a month ang kanyang documents at ginamit na natin si Bugoy sa pang-araw-araw nating ginagawa. Sa tagal siguro sa akin yung Bugoy bilang daily horse ko, naka-ilang change oil na sa akin ito. Para siguro naka-4 na or 5 na change oil. Na ako naman po ang gumagawa ng change oil ni Bugoy. So, napalitan na rin natin yung mga AGS oil niya. Nakabili tayo, naka-experience tayo. Ang mahal pala ng AGS oil para sa 1 litro. Recently nga, nag-overheat pa. Palit tayo ng radiator twice. Palit tayo ng thermostat. Maraming salamat Bugoy sa napakagandang service na binigay mo sa akin. After a year, anong masasabi ko sa performance ng mga ganitong sasakyan? Worth it ba para sa perang ilalabas mo pag bumili ka? Tama ba to para sa size ng pamilya mo? Gusto ang gasoline consumption? Okay, simulan natin sa gasoline consumption. Ang gasoline consumption po ni Bugoy, pinakamatipid na inabot ko sa kanya is 22 kilometers per liter. Kung paano ko nakuha yung 22 kilometers per liter, nagpa-full tank ako, ginamit ko yung sasakyan, bumalik ako sa same gasoline station kung saan ako nagpa-full tank, same pump para same din yung tolerance nung automatic na nagsi-shut off pag malapit na mapuno. So yung total kilometers ko, dinivide ko kung ilan litro yung nawala sa tangke ko. So doon ko nakuha yung 22 kilometers per liter. So walang biro yan, matipid talaga ang RO6A engine. Hindi nga lang siya kasing bilis talaga ng mga sasakyan na yan, ng mga Vios, City, Jazz, at
ano pang masabi nyong sasakyan na maliit na matipid sa gas, hindi siya kasing tulin itong Suzuki Every, hindi siya kasing tulin ng mga sasakyan na yon. Kaya sabi ko nga noon doon sa interview ko sa Buhay Minivan Exclusive ni Mayor TV, para itong sasakyan na to para hindi to pwede sa mga mainipin o mga nagmamadali at maikli ang pasensya, kasi pang relax driving lang to. Itong sasakyan na to, pag piniga mo ng mahigit sa 60 kilometers per hour na takbo, medyo kumakain na siya ng gasolina. So mabagal lang talaga to sa sasakyan to, relax lang talaga siya at hindi siya para sa nagmamadali. And another advantage ng ganitong sasakyan is maliit siya, madaling ihanap ng paradahan. Hindi siya masyadong storbo sa parking, katulad ng mga normal na sedan. Compact nga kasi yung sasakyan. And another thing is yung likuran niya, lalo na yung mga naka-straight seat na ganitong model na sasakyan, pag binaba mo yung straight seat sa gitna, pag binaba mo siya talagang totally flat yung likod, pwede ka talagang maglagay lagay nga ako ng airbed, kung ano-anong pwede ko ilagay doon sa likuran. Nakakatuwa kasi marami akong pwedeng bitbitin. Pagdating sa maintenance, hindi naman ganun kahirap i-maintain ang mga ganitong sasakyan, lalo na unang-una ko nalapitan pagdating sa pyesa si Suzuki Every Nation PH. Sa Facebook page nila, dinidisplay nila yung mga typical na hinaharap sa kanila ng mga customers na kailangan para sa mga DA70 nila or DA64 o kung ano mang DA na sasakyan. Pag pupunta ako sa mga surplusan, alam mo naman mga JDM boys, mga mahilig sa Japan surplus na pyesa ng sasakyan, mahilig pumunta yan sa mga yung sa mga bodega, yung mga baksakan ng mga container, mga may dalang pyesa ng sasakyan. Yan, alam nyo na yan kung ano yung sinasabi ko, mga tindahan. Pag pumunta ka sa mga tindahan ng mga Japan surplus, hindi pwedeng wala kang makikitang parts ng ganitong sasakyan, dahil marami na pong ganitong sasakyan dito sa Pilipinas at marami rin tayong pyesa na para sa ganito na nakukuha sa Japan. So hanggang ngayon nga, meron pa rin mga brand new na nilalabas nito, itong mga sasakyan na to. Kaya maintenance wise, practical to mga ganitong sasakyan. Walang halong biro Mas mura ang maintenance na ginagastos ko dito kumpara sa mga typical na sedan na kotse. Siguro in 1 to 10 na scale, na 10 being the highest, siguro overall ng ganitong sasakyan is para sa akin nasa 9. Yung missing na 1 point para maging 10, ang kulang na nito ay bilis. Wala talaga siyang bilis. Wala kang aasahan ng bilis sa ganitong klaseng sasakyan. Pero matipid siya sa gas. So sa tipid niya sa gas, matipid naman siya sa gas, wala naman siyang bilis. Hindi naman talaga siya pang mabilisan, pang transport lang siya ng mga bagay-bagay from point A to point B. That's right! Kaya siya matipid. Wala nga lang siyang horsepower, pero matipid siya. Kumbaga kung hindi ka naman nagmamadali, pwede na itong ganitong klase ng sasakyan. Yan. So nandito na tayo sa home base ko dito sa San Ildefonso, Bulacan. That's my review for Bugoy. And so yun na nga mga kausap, after 1 year na gamit natin si Bugoy ay oras na siguro para ano ba to? Diyan muna si Bugoy, magpapahinga muna, tapos babalik tayo sa usapang Nissan Sentra for the meantime, kasi marami naghahanap sa atin sa Nissan Sentra World. Kaya doon muna tayo maglalagi ngayon at marami nang nagsiselos at puro raw ako minivan. So Bugoy, magkikita tayo soon. Alright, so bye-bye. Bye Bugoy. So, nandito po yung aming sponsor, nag-ayaw magpakilala.
Ayaw magpakilala ng sponsor. So, maraming salamat kasi nakitaan niyo ng awa at potential si Bugoy. Sabi niya, hiramin daw niya muna. At siya na magpapapintura. Maraming salamat kay Net. Ay, nabanggit ko pangalan, Net. So, siya muna bahala kay Bugoy habang tayo nasa usapang Nissan Sentra. After 1 year of testing kay Bugoy, kailangan naman natin siyang i-pamper. Pero mamimiss ko si Bugoy ng pansamantala. Bye Bugoy! See you soon! Yan. Si Bugoy pinapinturahan natin. Bye Goy! Bye! Bye Bugoy! Hehehe